Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong topic po tayo ngayon. Paano mag-aral ng theology? Ito po yung ating papag-usapan ngayong araw sa ating 365 daily devotions. Ang topic po natin ngayon ay predestination. So, may dalawang uri po yan. So, yan yung Arminianism versus Calvinism. So, ano ba yung Arminianism? Ito po yung paniniwala na pinili natin ang Diyos, kaya tayo naligtas. So, dahil sa foreknowledge ng Diyos, ibig sabihin ay alam niya na kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kaya naman, alam niya na tayo ay maliligtas dahil alam niya na pipiliin natin siya kahit di pa tayo nagagawa or nalilikha dito. So, alam niya na sasambahin natin balang araw si Kristo, kaya alam niya na tayo ay maliligtas. Yung Calvinism naman po, ito yung naniniwala na pinili na tayo ng Diyos ng walang kondisyon. So, ibig sabihin, pinili tayo ng Diyos nung una pa lang, hindi pa tayo nalilikha. At ang pagpili ng Diyos ay batay sa kanyang soberanya at hindi sa anumang nakikitang katangian or gawin ng tao. So, ang pagpili ng Diyos sa kaligtasan tao ay di mapipigilan or hindi mahadlangan ng tao dahil nga ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Walang pwedeng tumutol sa Kanya. So, unconditional ang pagpili ng Diyos. Ay naman ang Calvinism. So, basahin po natin ngayon ang Ephesians 1 verse 4 to 5 at ang sabi dito, "For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with His pleasure and will." At kung tatagalogin naman po natin ito, bago palikhain ang sanlibutan ay pinili niya na tayo upang maging kanyang pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. So, ayon sa kanyang layunin at kalooban, ang sinasabi dito na pinili niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Pinili na tayo ng Diyos upang makiisa tayo sa anak niyang si Kristo, at sa pamamagitan ni Kristo ay maliligtas tayo dahil nga mahal tayo ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos upang makiisa kay Kristo, at kung tayo ay sasampalataya sa Kanya, ay tayo ay maliligtas. So, para sa akin ay pinili tayong lahat ng Diyos para sumampalataya sa Kanya at kay Kristo. Pero dahil tayo ay may free will at alam ng Diyos na tayo ay magkakaroon ng kasalanan, kaya naman alam ng Diyos kung sino maliligtas dahil sa pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang foreknowledge. Lahat tayo ay may kakayahang maligtas kung tatanggapin natin ang buong puso si Jesus. Dahil naniniwala ako na tayo ay pinili ng Diyos, kaya tayo nandito ngayon sa mundo. Pero hindi naman lahat ay kayang sumunod sa Diyos. Kaya naman may mga tao talagang maliligtas at may mga taong hindi. For the glory of God the Father, everything will be just fine. Your joy will